Uy, kamusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na sigurado akong marami sa inyo ang makaka-relate. Paano mo mapapalapit ang crush mo sa'yo? Aminin na natin, lahat tayo dumaan sa point na gusto nating magustuhan tayo ng isang tao. Pero minsan, parang ang hirap, di ba? Kaya naisip ko, bakit hindi ko i-share ang ilang sikreto na ginagamit ng mga pinaka-smooth na tao sa mundo? Ito yung mga psychological tricks na hindi mo inaasahan, pero sobrang effective. Pero teka, kalma lang ha. Hindi ito tungkol sa pagiging fake o sobrang manipulative. Wala tayong masamang balak dito. Ang goal lang natin ay maintindihan kung paano gumagana ang utak ng tao at gamitin yun para mas maging confident tayo. So, kung ready ka nang malaman ang 8 sikreto para magustuhan ka ng crush mo, tara na. Simulan na natin sa unang technique. At promise, sobrang simple lang nito, pero grabe ang impact. Okay, eto na ang unang technique. Iwasan ang mga tanong na nagsisimula sa pwede ba. Alam mo kung bakit? Kasi kapag tinanong mo yung pwede ba, parang binibigyan mo sila ng option na tumanggi. Halimbawa, sabihin mo sa crush mo, pwede bang kunin ang number mo? Ang sagot pwedeng diretsyong ay, hindi. O kaya, pwede ba tayong lumabas minsan? E di ganun din, pwedeng ay, sorry, busy ako. Gets mo? Ang dating ng ganitong tanong ay parang kulang sa kumpiyansa. Kaya imbes na tanungin mo ng pwede ba, gawin mong mas direkta at confident ang approach. Halimbawa, imbes na sabihin mong pwede bang kunin ang number mo, sabihin mo, bigay mo number mo dito. O kaya, imbes na pwede ba tayong lumabas, sabihin mo, may nakita akong bagong burger spot sa city. Kailangan nating subukan yon. Sunduin kita sa Sabado, alas 7 ng gabi. Kita mo yung difference? Hindi mo na sila binibigyan ng chance na tumanggi. Ang dating mo pa, confident at in control. Yan ang gusto ng karamihan. Yung taong alam ang gusto nila at diretsyong nagsasabi ng plano nila. Ganun lang kadali ang unang trick natin. So, ready ka na ba para sa susunod? Eto na, pag-usapan natin kung paano ka makakakuha ng tamang vibes gamit lang ang mata mo. Okay, eto na ang pangalawang technique. Tumutok ka sa no. Oo, sa no. Alam ko, parang weird pakinggan, pero may scientific reason kung bakit effective ito. Ganito kasi yan. Kapag nasa harap ka ng isang taong sobrang ganda o gwapo, natural lang na medyo nakakaramdam ka ng kaba o parang nadja-judge ka. Normal yan. Dahil kapag nasa presensya ka ng isang tao na physically attractive, tumataas ang dopamine levels sa utak mo. Kaya minsan, nagiging jittery ka o hindi ka makapag-focus. Pero may paraan para maiba ang dynamics. Ang sikreto, tumingin ka diretso sa gitna ng noo nila, sa pagitan ng mga kilay nila. Bakit? Kasi kapag ginawa mo to, parang ikaw ang nasa upper hand. Sa psychology, tinatawag itong Hawthorne effect. Kapag nararamdaman ng tao na sila'y inoobserbahan o parang ginajudge, natural silang gagawa ng paraan para mag-impress o maging maayos ang kilos nila. So, imbes na ikaw ang mag-adjust at ma-conscious, ikaw ang magdadala ng confidence. At ang bonus, mas nagmumukha kang in control at composed. Subukan mo to sa susunod na interaction mo, lalo na kung nasa harap ka ng crush mo. Simple lang, pero ang lakas ng impact. Okay, tuloy na tayo sa susunod na technique. Ito naman, tungkol sa kung paano ka magiging unforgettable sa usapan. Okay, punta na tayo sa pangatlong technique, serial positioning effect. Ang pangalan parang komplikado, pero simple lang ang ibig sabihin nito. Mas natatandaan ng tao ang simula at dulo ng isang interaction. Yung nasa gitna? Blur lang yan, kadalasan nakakalimutan. So paano mo ito gagamitin para magustuhan ka ng crush mo? Simple. Ang kailangan mo lang i-focus ay kung paano ka gumawa ng magandang first impression at kung paano mo tatapusin ang usapan ng may impact. Para sa first impression, hindi mo kailangang maging sobrang guwapo o maganda. Ang totoo, in less than a second, hinuhusgahan ka na ng tao base sa itsura mo, status, trustworthiness, at confidence. At dahil hindi mo kontrolado agad ang itsura mo, ang pinakamadaling ma-improve ay ang suot mo. Halimbawa,
imbes na plain t-shirt lang, magsuot ka ng mas maayos tulad ng polo shirt o kahit anong mukhang presentable at structured. Mas malinis, mas confident ang dating. Tandaan, yung overall look mo ang unang napapansin. Ngayon, para naman sa dulo ng interaction, ang kailangan mo lang gawin ay siguraduhing iiwan mo siya sa isang magandang pakiramdam. Paano? Bigyan mo siya ng tunay na compliment. Halimbawa, alam mo, ang ganda ng perspective mo sa bagay na yan, nakaka-impress. Pagkatapos nun, sabihin mo na, kailangan mo nang umalis. Uy, sige, may appointment pa ako. Next time ulit. Ang goal? Umalis ka sa peak moment ng interaction. Ang matatandaan niya ay kung paano mo siya napangiti at kung gaano kaganda ang vibes ng usapan niyo. Tapos na ang pangatlong tip, pero mas exciting pa ang susunod. Tara na, pag-usapan natin ang sunod na level ng tricks. Okay, punta na tayo sa pang-apat na teknik. Gamitin ang pagtango para makumbinsi ang kausap mo. Akala mo simpleng action lang ang pagtango? Hindi. May psychological power ito at kaya mong gamitin para sa advantage mo. Ganito kasi yan. Kapag tumatango ka habang may sinasabi ka, parang nagkakaroon ng epekto na nag-a-agree na rin ang kausap mo sa sinasabi mo. May scientific term dito. Tinatawag itong chameleon effect. Natural kasi sa tao na gayahin ang gestures ng kausap nila. So kapag tumango ka, malamang tatango rin siya at mas malaki ang chance na mag-agree siya sa gusto mo. Actually, may study pa tungkol dito na ang title ay The Effects of Head Movement on Persuasion. Dito, pinatunayan nila na mas madaling makumbinsi ang mga tao kapag tumatango sila habang nakikinig sa isang mensahe. So, paano mo ito gagamitin? Ganito. Sabihin natin nasa gym ka at gusto mong kausapin ang crush mo. Pagkatapos niyang mag-set, lapitan mo siya at sabihin, "Pwede ba kitang maistorbo saglit?" Habang sinasabi mo ito, tumatango ka. Dahil sa chameleon effect, malamang tumango rin siya at mag-agree sa request mo. Simple lang, di ba? Pero ang lakas ng impact. Tandaan, minsan hindi lang sa sinasabi mo nakukuha ang sagot na gusto mo, kundi sa body language mo rin. Ayos, no? Ready ka na ba para sa susunod? Eto na, usapang self-confidence naman tayo gamit ang tamang pananamit. Okay, eto na ang panglimang technique, enclothed cognition. Mukhang fancy pakinggan, pero simple lang to. Ang ibig sabihin nito ay kung paano nakakaapekto ang pananamit sa pag-iisip at pag-uugali mo. Ganito kasi yan, kapag maayos at angkop ang suot mo, hindi lang iba ang magbabago ng tingin sa'yo. Pati ikaw, magbabago rin ang tingin mo sa sarili mo. Ang suot mo ay may psychological effect na nakakapagpalakas ng confidence at nakakatulong para mag-project ka ng ideal version ng sarili mo. Halimbawa, gusto mong maging physically fit at mukhang alaga ang katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsusuot ng tamang gym clothes ay nagbibigay ng dagdag na motivation para mag-workout. Kapag suot mo ang paborito mong fitted shirt or sportswear na nagpapakita ng V-taper sa katawan, mas magiging motivated ka at madalas mas maganda rin ang performance mo sa gym. Ngayon, paano naman ang pagiging high status? Ayon sa isang study, mas mataas ang tingin ng tao sa mga naka-formal o structured na damit. Pero hindi mo naman kailangan magsuot ng full suit araw-araw. Sapat na ang tailored pants o polo shirt na mukhang maayos at presentable. Ang dating? High status, pero relaxed. Confidence. Alam mo ba na ang kulay ng suot mo ay may epekto rin sa mood mo? Halimbawa, ang kulay green. Ito ang kulay ng nature, kaya nakaka-relax at nagbibigay ng positive vibes. Kapag suot mo ito, mas nagiging confident ka nang hindi mo namamalayan. So, kung gusto mong maging best version ng sarili mo, simulan mo sa pananamit. Ang goal dito ay hindi lang magmukhang maganda, kundi maramdaman mo rin na ikaw yung ideal na tao na gusto mong ipakita. Ready ka na ba para sa susunod na tip? Eto na, pag-usapan natin ang banter na may halong psychology para mapansin ka ng husto. Okay, eto na ang pang-anim na technique, pagdudahan ang kakayahan nila. Pero teka, huwag kang seryoso dito ha. Dapat may halong pagiging playful o banter para hindi offensive ang dating.
Ang psychology sa likod nito ay simple lang. Kapag may nagduda sa kakayahan natin, natural na gusto nating patunayan na mali sila. Ang tawag dito ay reverse psychology at sobrang effective ito sa flirty conversations. Ganito mo gagamitin. Sabihin natin, mahilig mag-travel yung crush mo. Pwede mong sabihin, "Uy, ang dami mo nang napuntahan, pero feeling ko hindi mo kaya yung insert lugar o bansa." Boom! Ang mangyayari? Iko-convince ka niya na kaya niya at magbibigay pa siya ng mga reasons kung bakit. O kung thrill seeker siya, sabihin mo, skydiving? Madali lang yan. Pero feeling ko, hindi mo kaya yung insert mas extreme na activity, like bungee jumping or deep sea diving. Magugulat ka, biglang todo depensa siya kung bakit kaya niya. Pwede rin sa mga athletic types. Sabihin mo, marathon? Basic lang yan, pero trail running? Ewan ko kung ready ka para doon. Alam mo na ang mangyayari, pipilitin niyang patunayan na mali ka. Ang susi dito ay gawin itong light-hearted at may kasamang ngiti. Parang nagpapatawa lang pero may halong hamon. Kapag tama ang delivery mo, hindi lang magiging masaya ang usapan, kundi mas makikita niya ang confident at playful side mo. Okay, tuloy na tayo sa susunod na tip. Eto, mas kakaiba at mind-blowing pa. Okay, eto na ang pangpitong teknik. Ipasabi mo ang hindi para makuha ang gusto mong oo. Weird ba? Pero eto ang sikreto. Kapag nakakapagsabi ng hindi ang tao, pakiramdam nila mas hawak nila ang sitwasyon. Kaya mas malaki ang chance na sumang-ayon sila sa gusto mo. Paano ito gumagana? Simple lang. I-rephrase mo ang tanong mo para maging hindi-oriented. Ganito, imbes na tanungin mo, gusto mo bang magkape tayo? Sabihin mo, ayaw mo bang magkape minsan? O imbes na, pwede ba kitang yayain sa dinner? Sabihin mo, hindi mo ba kayang makipag-dinner minsan? Isa pa, masama ba kung sabay tayong mag-lunch minsan? Ang psychology dito, kapag sinagot nila ng hindi, pakiramdam nila sila ang may control sa sitwasyon. Pero sa totoo, ang sagot nilang hindi ay katumbas na rin ng isang oo sa gusto mong mangyari. Ang mahalaga dito, huwag masyadong direct o pushy. Bigyan mo sila ng pakiramdam na hindi sila pinipilit, pero sa likod ng lahat, hawak mo pa rin ang direksyon ng usapan. Tapos na tayo sa pangpito. Ready ka na ba para sa final at pinaka-powerful na tip? Eto na. Alright, eto na ang huli at pinaka-powerful na tip. Manipulahin ang tatlong primal brain triggers. Parang intense pakinggan, pero simple lang ang idea. Ang utak natin ay may tatlong pangunahing parte na nagde-decide kung ano ang mapapansin natin. Ito ang logical brain, emotional brain, at ang primal brain o tinatawag ding reptilian brain. Yung primal brain ang tututukan natin dito. Bakit? Kasi ang focus lang nito ay tatlong bagay. Isa, makakain ko ba ito? Dalawa, pwede ba akong makipagtalik dito? Tatlo, delikado ba ito at papatayin ba ako nito? Medyo wild, pero ito ang susi para hindi kanya makalimutan. Ganito mo gagamitin. Number 1, makakain ko ba ito? The food connection. Ang pagkain ay direktang konektado sa primal brain. Ayon sa mga pag-aaral, may mga amoy na nakakalikha ng attraction, tulad ng vanilla at pumpkin. Kaya kung gusto mong mag-iwan ng impression, subukan mo ang subtle na pabango na may sweet o food-like notes. Magugulat ka kung paano nito mapapalapit ang vibes niya sa'yo. Number 2, pwede ba akong makipagtalik dito? The attraction factor. Hindi ibig sabihin na dapat maging obvious ka o bastos. Subtle dapat. Magpakita ng konting skin, pero classy pa rin. Halimbawa, kung naka-button up ka, mag-unbutton ka ng dalawa para relaxed ang dating. Kung naka-jacket ka, i-open mo lang para chill pero confident. Yung ganitong approach, sinadya kong isipin sa mga bagong summer shirts na ginawa ko para mag-emphasize ng best features ng hindi OA. Number 3, delikado ba ito? The danger signal. At para sa panghuli, kailangan mo ipakita na kaya mong mag-handle ng danger. Ang ibig sabihin nito, dapat physically fit ka at marunong kang mag-control ng sarili mo. Mag-gym ka, mag-aral ng martial arts, o kahit basic self-defense. Ang isang lalaking capable pero in control ng lakas niya ay sobrang attractive para sa primal brain.
Kapag nagamit mo ang 3 triggers na ito, sigurado, magiging unforgettable ka. Yun na yon. Kumpleto na ang tips natin. So, ready ka na bang i-level up ang game mo? At ayun na nga, kumpleto na ang 8 psychological tricks na pwede mong gamitin para magustuhan ka ng kahit sino. Mula sa simpleng pag-iwas sa "pwede ba?" na tanong, hanggang sa paggamit ng primal brain triggers, lahat ng ito ay may basehan sa psychology. Kaya sobrang effective kung tama ang paggamit. Pero tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagmanipula. Ang tunay na goal dito ay ipakita ang best version ng sarili mo, maging confident at magpakatotoo. Kasi, sa totoo lang, ang pinaka-attractive na bagay ay pagiging authentic mo. So, ano na? Ready ka na bang gamitin ang mga tips na to? Subukan mo, pero huwag kalimutang enjoy ng proseso. At kung gusto mo pa ng ganitong mga content, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment kung alin sa mga techniques na ito ang favorite mo. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod na video. Ingat ka!